Profile politicos running for national and local positions will have a weekly Politico in Focus series. Starting today with a businessman, philanthropist, and a newbie public servant who won in the 2022 elections. He built his multi-level marketing empire while spearheading outreach initiatives focused on education, health, and livelihood. An incumbent party list representative now running as an independent candidate for Mayor of Manila, Sam Versosa, our Politico in Focus. With us this morning, live at BNC, aspiring Mayor of Manila, Congressman Sam Versosa. Good morning, Congressman Sam. Good morning, Attorney Karen, and sa lahat po ng nanonood niyan. Thank you for being here today. And first, we'll start things light by getting to know you better. We'll show pictures on our LED, and these photos have something to do with you. So let us know what memories they trigger, starting with this picture. So this is in Sampaloc, Manila. Naalala mo ba, can you tell us, nakikita mo ba from here? Okay, can you describe to us what was it like growing up in Sampaloc, Manila? Ito po yung lugar kung saan ako lumaki. Dito po ako natutong dumiskarte. Dito ako natutong mangarap. At dito ko rin nakita yung kahirapan. Dahil sa murang edad, laking kalye na po ako. At doon nakita ko yung realidad ng buhay. Kasama ko yung mga tambay. Lagi ako sa iba't ibang mga kalye sa Maynila. Taong labas talaga ako. Kaya bata pa lang ako, alam ko na lahat ng mga kalokohan, alam ko na lahat na magugulang. Basically, hinubog ako sa Sampaloc. Diyan ko natutunan halos lahat. Diyan ko natutunan gumaling, dumiskarte, mag-basketball, makisama, mag-socialize sa iba't ibang antas ng buhay, sa matanda, sa bata. Kaya siguro ako, kung ano ako ngayon, ay dahil po sa Sampaloc. At ba't sinabi mong diskarte, dito ka natutong dumiskarte? Nung nag-aaral ka pa ba, natuto ka ng kumita ng pera? Hindi naman, pero mostly ang natutunan ko talaga yung mga totoong nangyayari sa street eh. Kasi ngayon karamihan ng kabataan, 'di ba, sheltered. Pero ako noon talagang taong labas ako, batang kalye na kami. So matututunan mo kasi lahat ng kalokohan, may mga krimen na petty crimes, makikita mo, panggugulang. Doon mo malalaman na hindi pwedeng gawin sa ito o pwede mo rin gawin sa iba. Doon ka nagkakaroon ng iba't ibang klaseng discernment. Ano yung tama, ano yung mali. Bali, nakita ko yung realidad doon sa Sampaloc eh. Ngayong successful businessman ka na, binabalikan mo pa rin ang Sampaloc, Manila. Bakit talagang attached ka sa Manila? Kasi nung wala kami, alam ko yung pakiramdam ng wala. Kaya sabi ko, pag nagkaroon ako, nalagay ako sa posisyon na pwede akong tumulong, gagawin ko rin to sa lugar namin sa Sampaloc at sa ibang mga lugar din sa Pilipinas. Pero unang-una kong binalikan yung, syempre kung saan ako lumaki sa Sampaloc. At sila rin yung humingi sa akin ng tulong. Kasi alam mo naman na sa isang maliit na komunidad, pag may umaasenso, medyo napag-uusapan yan doon sa lugar. Tapos at ikaw magkakakilala talaga. At magkakakilala. At ikaw rin yung unang hihingan. Pag nagkaroon ng problema, ng sakuna, lalong-lalo na po nung pandemya, ang dami nawala ng trabaho sa amin, dami nagkasakit doon. So, doon ko binagsak yung iba't ibang mga tulong, bukod doon sa mga iba kong tinulungan sa ibang lugar sa Pilipinas po. Well, let's look at the next picture. And dito ka nag-aral sa Angelicum College. How has this Angelicum College shaped your personality? Sobrang laking parte po ito ng buhay ko. Sa tingin ko, dito nabuo yung spirituality ko po. It's a Catholic school, katabi siya ng Santo Domingo Church. Every day, after class, diretso kami sa simbahan, nagdadasal. Kaya dito ako napalapit sa Diyos eh. Bukod so religious ka din. Pero nung nasuspend ka rin nung high school dahil sa fraternity, totoo ba yun? Nasuspend ako dahil, yun, kasi parte ng ano yan eh, ng kabataan. Medyo maloko kami, part ako ng mga makukulit, member ako ng fraternity. Bukod sa mahilig ako sa sports, mabarkada ako. So, isa yun, nasama ako sa mga fraternity, sa grupo. Part ng kabataan ko lang. But nag-aral ako na mabuti sa Angelicum. I graduated valedictorian. I represented the school in different quiz shows. Oo, so, later nga tatanungin ka namin about that. At
valedictorian ka ng elementary and high school. High school po. High school, okay. Galing ha? Anong subjects ka magaling? Nung time na yan, magaling daw sa math tsaka science po. But generally, I love all subjects. I love learning. Ang galing Bata naman. pa lang ako, binasa ko yung isang buong encyclopedia namin. Talaga? So talagang matalino ka pala, bata pa lang. And tignan natin yung next picture. So, you are the kuya of, ilan kayo? 5 total siblings? 5 po kami, but nagdagdag pa yung mama ko ng ilang mga kapatid namin. Pero nung lumalaki kami, 5 kami talaga. At ako yung panganay at ako yung nagsilbing parang role model sa mga kapatid ko. Kasi bukod sa naging valedictorian ako, I became the president of our student council. Tapos lahat sila naging president din ng student council. Ang So galing sinundan naman. nila ako. May sumunod pa sa akin dito sa UP. When you say that dinagdagan pa ng mommy mo ng mga kapatid, what does that mean? May mga parang inadapt kami na tinulungan na rin ng mama ko na parang tinuring namin mga kapatid. Okay. And paano ka pinalaki ng mga magulang mo? Strict ba yung dad mo? Nung 90s kasi, wala namang social media, wala mga gadgets. So, nasa labas talaga kami. Normal na buhay ng kabataan, sa tingin ko yung pinagdaanan ko. Hindi naman nalalayo dun sa mga iba. Hindi ko rin naisip na mahirap kami kasi paglabas ko, pare-pareho naman kami magkakaibigan eh. But would you say mahirap ba kayo? Or kasi nag-private school ka naman. I would say na naramdaman ko yung hirap kasi mahirapan kami pang-enroll, wala kaming baon minsan napuputulan kami ng kuryente. Yun yung mga kinakaba ko ng mga bata ko eh. But basically, paglabas ko naman ng bahay, pare-pareho naman kami problema ng mga kaibigan ko. Hindi ko na iniinda yung gano'n, parang pare-pareho kami. I have no comparison, Attorney Karen eh. Walang social media, hindi ko nakikita ano ba yung buhay mayaman eh. So ang alam ko lang eh, pare-pareho tayong, ito yung buhay natin, masaya tayo sa kalye, naglalaro, uwi sa bahay, ligo. But nag-adapt pa yung mommy mo. By that time, may kaya na kayo nun? Hindi, housewife lang talaga yung mami ko, Attorney Karen eh. Ang tatay ko talaga nagtatrabaho. My father was a civil engineer. Kaya nag-civil engineer din ako actually kasi dahil sa influence ng tatay ko. Kasi sabi niya, anak, ito lang yung kursong magpapayaman sa'yo. Tinulungan mo ba na suportahan mga kapatid mo since kuya ka? Or nakaya talaga ng dad mo? Paaralin kayo Mga magulang ko talaga po, Attorney Karen, ang sumuporta sa amin eh. Sila talaga yung nagpa-aral at nagpa-graduate sa aming lahat. Talagang ginapang yan ng mga magulang ko. Kaya nga sobrang proud ako at talagang ginalingan ko. Kasi sabi nila, Attorney Karen, wala kaming ipapamana sa iyo, Sama. Wala akong bahay, walang kahit anong ipapamana sa iyo kundi pag-aaral. Kaya sabi ko, wala kayong papamana. So talaga nag-aaral po ako na mabuti. I thought na kung ito na lang yung ipapamana sa akin, kailangan galingan ko to. I must not take this for granted. Kaya ginalingan ko po yung pag-aaral. Maganda rin yung aral sa'yo. At yung bahay niyo sa Sampaloc, sa inyo talaga yun? Opo. At hindi, nagre-rent lang po kami. Pero nandun pa rin yung bahay namin. Doon pa rin sila? Nandun pa rin. At nandun naman ako from time to time. At in-expand na namin yung dati isang apartment lang yun. So Ngayon, binili nyo na? 3 apartment na po siya. Nakakatuwa naman. Okay, since you mentioned quiz shows, this next picture is the Battle of the Brains clip. So, ikaw yan, no? Yes, yes. I was in 4th year high school at I have no idea bakit ako yung pinili ng coach namin kasi wala ako sa pinakamataas na section, Attorney Karen eh. Talaga? Pero nag-graduate kang valedictorian. So, at this time, confident ka na ba no na ikaw yung pinakamatalino sa class nyo? Hindi nga eh. Alam mo, ikikwento ko lang kung paano ko napili dito. I love this show, Battle of the Brains. I always watch this and imagine myself as a contestant. And one time, nakapanood ako ng grand finals ng Battle of the Brains. Habang nanonood ako, as in talagang ini-imagine ko ako yung kasali doon sa grand finals kasi kinikilabutan ako eh. Tapos after that, after a week, may lumapit sa akin coach. Yung coach ko si Coach Astro. Sabi niya, Sam, kukunin kita for Battle of the Brains. So na-shock ako. Kasi nga wala ako sa pinakamataas na section. Ang Angelicum kasi is non-graded. So ang section doon, kung gaano kakabilis, modular kami. Ah, wow. Dati na kami so pwede modular. ka mag-graduate ng bata? Pwede kung magbilis ka. Pero noong ka. time na yun, medyo mabagal kami, kaya nasa dulo kami. But I think nakita ng coach namin na hindi pa bilisan at hindi pa sipagan ng talino eh.
Magaling yung coach namin, siguro nakita niya sino talaga yung matatalino sa tingin niya. Kaya ang napili niya ako tsaka yung partner ko. Nanalo ba kayo? Yes, ilang beses naalala mo kaming pa ba nanalo. yung pinakamahirap na tanong or yung mahirap na tanong or may tanong ba na naalala mo pa? Actually, ang kagandaan nitong Battle of the Brains, karamihan ng nasagot ko rito, mga hindi ko naaral. Ang Parang galing, experience ko lang sa buhay. Ewan ko kung napanood niyo yung Slumdog Millionaire na parang tinatanong siya every time doon sa Who Wants to be a Millionaire. Puro stock knowledge yung nagamit ko dito. Sabi ko nga, di ba, I've read the whole encyclopedia when I was young. Yan yung hobby ko nung bata ako. Binili lang nanay ko yun, mahal-mahal. Uso dati noon, yung wala pang internet. So, pag wala akong ginagawa, talagang binabasa ko yun. No? Binasa ko yung whole set. Kaya nga siguro, nung napasok ko dito sa Battle of the Brains, ilang beses kaming nanalo. Ang hindi ko makakalimutan, yung pinakaunang laban namin talagang kinabahan ako doon, Attorney Karen, kasi this is my first TV appearance. Oh, wow. Ayokong mapahiya sa buong street namin sa Josefina, sa Sampaloc. Kasi nakapanood na ako nito May mga ibang estudyante hindi nakakasagot dito. Oo. Well, nanalo naman kayo. Nakakaya pag ganun. Kaya sabi ko, Lord, please, sana makasagot lang ako dito sa unang labang ko. At yun nga, hindi lang kami nakasagot, kundi nanalo pa kami hanggang umabot pa kami sa Grand Finals. So impressive. Actually, baka matuwa ka sa news na to, magkakaroon ulit ng Battle of the Brains dito sa Billionario News Channel. Wow. At si David Celdran pa rin ang host. So baka naman pwede kang makipaglaban ulit. No? Actually, Attorney Karen, when this was being pitched to me also, to be part of Battle of the Brains daw, because they found out that I was once a winner in Battle of the Brains. So they wanted me to be part of the show. So ilang taon na yun So finally ngayon natuloy na pala. So I'm very glad na matuloy. Okay. Ang daming nagre-request na matuloy na daw to. Yeah. And let's look at the next picture. Na-mention mo na kanina na ang tatay mo ay civil engineer at na-inspire ka rin maging engineer. Yes. So based on this course, nagamit mo ba siya? Yes. So dito po ako pumasok sa UP Diliman. It's actually UP or nothing, Attorney Karen. Para palang parents ko yan. Wala akong in-examan na kahit anong university. Sabi ko, hindi ka kinabahan? UP or Paano nothing. kung hindi ka pumasa, wala kang college, wala kang university? Oo, ganun talaga. Sabi ko, go big or go home. Ganun na talaga ako. Bata pa lang ako. But of course, hindi naman basta ganun ang mentality mo. Talaga nag-prepare ako. So I really studied for the exam. Kasi ang pinasok ko is a quota course, civil engineering, ilan lang kami dyan. Out of 72,000 na mag-e-exam, 100 lang ang kukunin dito sa UP for civil engineer. So talagang pinaghandaan ko at yun nga, nakapasa ako na as civil engineer hanggang makagraduate ako. At ang laki ng utang ko dito sa UP kasi ang dami kong natutunan dito. First year pa lang ako, yung mga nakilala ko, Attorney Karen, mga higher batch sa akin. I joined different organization. I joined a fraternity. And I've done so many... Dito ako natuto mag-charity. Yung mga first charity namin sa fraternity, dito po yung mga medical and legal mission namin na ginagawa namin sa mga surrounding. Anong fraternity ang sinalihin mo? I'm part of the Alpha Phi Beta